Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Good morning po, no? Umaga po ngayon. And sa lahat ng mga nandito po ngayon, like Taurus, no? Thank you very much for watching and for dropping by, no? Remind lang po guys na hindi lahat po ng Taurus ay masakit. Para po ito sa inyo na kung saan meron ho kayong nararamdaman. And para po meron pa po kayong ibang point of reference, no? Meron pa po akong ibang video about sa Taurus, no? Yung mga nakaraan. And pagtagpi-tagpiin ho ninyo kung ang nangyari po talaga sa inyo is nagtumpak po baga or parang nagmamatch ho siya. And dito actually parang tinitingnan natin via tarot card kung ano po nangyari po sa inyo. Bakit po kayo nagkakaroon ng karamdaman na ganyan? And please po no, ito po yung tawas. So of course meron po itong orasyon. So iyon po ang pinakamahalaga. Join po ninyo ako sa dasal and para po kahit papaano po maibsan ho ang nararamdaman nyo kahit hindi ho kayo magpapadoktor, no? And hindi po kayo magpapatingin, something like that. So ngayon, so Taurus po, no, April 20 hanggang May 20, the first zodiac sign po ng earth sign, no. So yeah, cardinal sign, no, sa lahat diyan ng Taurus po na may nararamdaman. Please be with me and isa puso or isa isip po ninyo ang sikat po ng araw na parang nakatutok po dito sa inyo. Nasaan ho kayo, anong oras man po ninyo ito mapapanood, no? So, ang dasal po natin is like the first one is Latin, which is I believe in God. And pangalawa po, yung Latin po ng ating Our Father. And dasal po ng Nazareno. So, kahit naman po hindi po kayo Katoliko, generalize po ang ating dasal para po ito sa lahat, no? It doesn't matter kung ano, basta ang dasal po natin is para po sa karamdaman ninyo na maibsan ho ba, yung parang magiging okay po kahit papaano po nararamdaman po natin, di po ba? Okay, let's begin. Taurus, April 20 hanggang May 20. Christatim Hesum Christi Pater Salvami, Christatim Hesum Christi Pater Salvami, Christatim Hesum Christi Pater Salvami, Paterum Deum Christum Solumi, Christatim Christum Igosum, Jesus Nazareno, Redijus Dum Christum di Prunos, Sutrustrum, Eminit Salvami, Salvami Salvi Igosum. And sa lahat po ng mga nandito, basbasan ho kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Katulad din po ng apat po na pangalan po ng Ama, which is Yad-Heh, Vav-Heh, na bawat po isa sa atin is magkakaroon po siya ng kaiga-igaya. Blessing po mula sa mahal na ina at mahal na anak. And sana po no, matupad po ang ating pinapangarap ng ating puso para po sa inyo lahat. And welcome po sa channel po natin. Alright, let's begin. So, paliwanag ko lang konti ho guys, no. Okay, Taurus, no. So, ang gagawin natin ngayon, magbibigay ho tayo ng siyam or sabihin po natin tatlong spread which is 9 cards each, no. So ang una, tingnan natin kung ano po nangyari sa inyo, and then pagkatapos doon dagdagan po natin ng kung anong nung nakaraan mo, bakit ka nagkakaroon ng ganyang problema, and then in the future po, no, para kahit papaano po tingnan natin kung magiging okay ho pa kayo or magpapatuloy po ba ang nararamdaman nyo. So pag nabasa mo kasi ito or sabihin po natin na napanood mo itong video na to, so magkakaroon ka po ng idea, no, kung napano ka, no? Okay, so let's begin. Taurus, April 20, May 20. Okay, Lord Ama, sa lahat ng gamay ko, maraming salamat po. Basbasan mo po ang bawat isa sa amin. Nawa po basbasan mo ang aking kaisipan. Basbasan mo ang aking puso at isipan na makapasok po ako, no, sa lahat po ng nandirito po sa akin. Okay. Journey. Okay. Etong spread na to is now, no? Like ngayon. Tignan natin kung ano po ang nangyari ngayon. I have 9 cards here. And actually, pinaka-sentro nito, ang pinaka-importante sa lahat, no? And ito yung gitna. Ito yung gitna, which is a 7 of Swords. And dito kasi guys, no, parang nakikita ko dito na nahihirapan ka, no, sa dami ho ng gastusin, while sa sakit po parang
yung bawat joint mo, yung parang lahat po ng kasukasuan mo masakit, 'no? And, sa kabaga, sa kamay, sa paa, and, hindi mo na alam, and actually naka-bind ka po 'no, na parang iniisip mo na, paano na lang, ano po ang gagawin ko? So, actually, this card is also related to the mind, na kung saan po parang parang hindi mo na alam ang gagawin mo. Now, ang unang spread po natin o unang cards po natin is the Journey, 'no. Ito kasi parang may nagpapalipad po sa inyo. Sobrang, taong ibon, na kung saan, nakaharap sa'yo. Ito yung tao ba na, actually isang entity na kung saan, meron siyang buwan sa likod, and gumagamit po siya ng bungo po ng isang animal, or sabihin po natin na, and, although nasa likuran po siya nung bungo, pero siya ang bungo po is nakaharap po sa inyo, 'no. So, something like that. And eto sa akin is like palipad hangin siya sa mind, na parang kumbaga sa akin, inaano po niya na mawalan ka po ng, hindi siya hininga kundi mawalan ka po ng choices, parang hindi mo na alam kung anong gagawin, nakatali ka, ganito. May nakita din po ako mga rashes. Ito yung sa spiritual po, 'no, parang sa astral ba na ito yung nakikita ko. Now, pero sa physical aspect po ng ating pagkatao, parang may nakikita po ako na medyo mataas ho ang sugar niyo. May problema kayo sa dugo. And ito ang dahilan kung bakit sometimes meron kang rashes, mayroon kang mga kati-kati, nangangati ka, lalo na po sa part ng paa. And minsan po nawalan ho kayo ng blurry vision, parang nagba-blurred po, or meron kayong blurry vision, or blurred po ang paningin ninyo, 'no. So eto, and, kahit anong pangalawang spread, this one in the center is like kahit anong gawin mo kasi parang nahihirapan ka na, more on, wala kang pera, parang nag-iisa ka na, 'di mo alam kung ano ang gagawin. Definitely dito sa spread na 'to, 'no. Kasi ang sentro kasi ng card mo is something like emotional. Hindi siya actually, physical. Emotional ho ang nararamdaman niyo. And, dahil po dun, nagkakaroon kayo ng problema sa inyong dugo. Tumataas ang dugo niyo. Parang sa totoo lang, eto kasi, symbolic. Lahat po ng card po natin is symbolic. Symbol ba, parang symbol ba. So actually ang bungo nakatingin sa'yo, and may tao ho or may entity ho sa likuran na kung saan nagpapalipad, which is ang ibon po, that is a symbol. And eto naman po is like bungo siya na nakatingin sa'yo pero wala ho siyang mata. So ibig sabihin, parang sa akin po, parang gusto niya ho na mawalan ka ng paningin. Mawalan ka ng paningin, hindi lang po sa physical aspect, kundi pati na rin po sa spiritual. Kaya dito ang sentro po kaya nangyayari sa'yo is eto ho, 'no, na parang kumbaga sa akin, nakatali ka, naka-bind ka, 'di mo alam kung anong gagawin mo. Tapos yung kamay mo is lalo na po 'no, 'pag ganyan po na nakalagay po sa yung noo. So kumbaga ikaw po ang nakapatakip, ikaw po dahil po sa ginawa niya, hindi mo alam na parang tinatakpan mo ang inner, eyes mo, yung gano'n, 'no. So, eyes po ang nakikita ko dito, pero lahat po ito guys is ano, um karga. Alright? Now, pangalawa po is the shaman. So, ito sa dulo po natin, pag tingnan po natin itong card by straight. So, pababa, makikita po natin na ang nagpapalipad is sa iyo is something like mage, or something like marunong siya talaga, no. This is the magician, na kung saan is like ginagawa po niya ang lahat, no. Pero kung tatanungin mo dito, pwedeng sabihin po natin na, sa likod po nito, tao po ang may gawa, pero more on elemental. Alright? So, elemental po ito, no? Now, sa bahay ninyo, pwedeng sabihin po natin, sa bahay ninyo, kinakaya mo na lang. Sa physical ha, sa 3-day po natin, parang sa bahay, kinakaya mo na po lahat, kasi parang, ano ba, ang dami-daming gastusin, no? Ganito, di mo alam kung anong gagawin. Sa ngayon po, talaga pong 8 of Arrows, struggle. So, nag-i-struggle ka po financially, and sa iyong health po, no? Sa iyong health po siya talaga. So, Taurus ha, eto yung nakikita ko sa iyo sa ngayon po, no. So tingnan po natin kung anong nangyari sa iyo in the past, no. In the past po ng Taurus, April 20, May 20, bakit ka nagkakaroon ng ganitong problema? So nakita ko dito manggagamot, no, manggagamot.
Bali-baliktad ang card ko, no? So, mhm. So, guys, dito sa ano ko, sa card in the past, no, kung bakit ka nagkakaroon ganitong klaseng situation. And now, actually, wala ako makikitang masyadong problema, pero more on may nakaano kayong ano, may nakaano po kayo na manggagamot na kung saan, hindi siya manggagamot, 'no, parang nakikita ko dito na may babae na marunong or meron siyang kasamang manggagamot, which is also member of the family, pamilya mo, ha. And, ito'y dahil sa inggit, 'no. Okay, sentro po actually ng card mo is the family. Ang sumunod po dito is Six of Vows, no? So, ikaw po guys in the past, like immediate past, parang nung nakaraan lang, masaya ka eh. At actually, maganda ang pera mo, maganda ang flow mo. Meron ka lang actually parang pinapaalis po ng isang member po ng family. Yun po ang nagalit sa'yo. And ito po ang makikita ko actually, family siya. Sabihin po natin na nalungkot siya. Gumamit po siya ng isang dewende na kung saan magkakaroon ka ng problema sa financing. Kaya ito na po ang nangyari sa iyo ngayon. So kakaisip mo paano po nawalan ka ng balanse sa iyo ba, hindi mo na nakikita kung ano po ang dapat mong gawin. And dahil po ito sa isang elemental, pero actually babae ang may gawa, medyo mataba siya, no? Medyo mataba, parang chubby ba? Parang medyo chubby siya, no? Nasa edad 50s, may kasama siyang manggagamot. And ito yung member po ng family mo. Pag titingnan ko dito, good, inggit siya sa'yo, no? Actually, benign po niya ang itong swerte mo, no? Na parang naka yung bagang gusto niyang hindi naman maubusan ka, kundi lahat na kung anong meron ka is magfi-freeze. Yung lahat na kung anong meron ka, like maano siya, di ka makagalaw pagdating sa pera mo, di ka makaano. So, kaya ngayon nagkakaroon ka ng problema ngaya sa financing kasi ang dami-dami mo ng gastos dahil po dito to, no. And then ano siya, pamilya lang, no. Masakit ang isang pamilya, guys, sa totoo lang, no. Alam kong pamilya natin 'yan, mahal natin and we never expect that. Pero pag minsan kasi pag inggit na ang umiiral, grabe po 'yan, no. Alright, tingnan natin in the future, no, kung magbabago po ba nangyari sa iyo ngayon. Talagang nagburo baliktad po ang card ko. Why? Hindi ako nagbabasa ng baliktad, so I try to shift it down. And may isang family, guys, na talaga pong siguro ito, inanuhan mo, parang kumaga sa akin, tinanggihan mo pagdating sa pera. Hindi siya natuwa sa'yo. Hindi siya natutuwa sa'yo. Parang pwede din sabihin po natin na ikaw to, no? Now, all in all, ang bigyan kita ng clue, no. Ako, guys, hindi po ako magpo-point out kung sino or kung sino. Ang inaano ko lang, nagbibigay ako sa iyo ng hint para kahit papaano po ma-determine mo. And hindi ko rin sinasabi na umilag ka sa taong ito, kundi harapin mo ang espiritu niya. Kasi ito kasi ang problema. Kumbaga sa akin, yung puso niya, yun ang humaharang sa lahat po ng swerte mo at saka nagbibigay sa ng problema sa ngayon, no. And actually pagdating sa sugar, parang mag-o-okay ka naman po. Meron talagang pwedeng ikaw to na nagtampo ka talaga po sa isang sa isang family niyo. Pwedeng sabihin natin sa ngayon po mga bata, no, parang nahihirapan ka sa kanila, mabigat sila, hindi sila tumutulong. And trabaho, no, pwedeng sabihin po natin na napapagod ka na ng katatrabaho, and like para sa mga bata, pero kung minsan yung mga bata, 'yan, puwedeng sabihin ko dito na ang ginawa nito in the past is like affected din po ang pamilya mo na parang nagkakagulo kayo. Yung mga bata hindi na natulong, yung mga bata pasaway na, yung mga bata po parang parang lagi ka na lang nagagalit sa kanila, 'no? Kasi ang bigat ng trabaho mo, eh, lahat na kinakarga mo. Kung minsan wala kang magagawa, okay, gawin ko na lang po 'to para kahit naman po para wala ng gulo, gawin ko na lang, no? So, kasi kahit anong gawin mo, utos ka ng utos, 'di rin naman nasunod, 'no? So, ito yung nakikita kong senaryo po sa Taurus po ngayon. And, actually, guys, I will not say na
sakit po talaga ang dinanas mo, although sabihin po natin blurry, kung sakali pong hindi hindi naman po nangyayari na nagkakaroon ka ng blurred vision, pero more on blurred vision po sa iyong paningin. I mean sa iyong ano ba, na nawalan ka ng focus, nawalan ka ng direksyon dahil po ito sa ginagawa po ng isang tao. Usually connected po siya sa isang manggagamot and connected po siya sa isang family. Now, paano gawin natin? So, bigyan ko kayo ng solusyon, no, sa lahat ng Taurus ngayon. Now, eto kasing mga ganito is kailangan yung lumaban. Wag lang kasi kayong sobrang bait. Yung sobrang bait nyo, yung sobrang trabaho ng trabaho nyo, kailangan lumaban nyo. Lumaban din kayo kahit papano, no? So, kumuha kayo ng kandila, no? Pwede po ang pagsabayin mo po ang dilaw, pagsabayin mo ang dilaw, isang dilaw at saka isang violet. So marami po diyan, and gusto kong i-announce po sa inyo next time, meron na ho tayong sariling kandila kung ano ang gusto niyo, kung anong purpose niyo. Yung isang kandila na yellow at saka isang pwede po ang pula. So pagsamahin mo kasi ang dilaw. Dilaw is about wisdom, and dilaw is para sa para po maalis po ang lahat po ng ginawa niya na pagtatakip dito sa ano mo, na mawala yung energy po na hindi siya maganda. Ang ibon kasi is a symbol of palipad hangin. Symbol din po siya sa mind. O kasi ang ibon kasi is air. So parang tinatakpan niya ang isip mo para guluhin. Guluhin niya, guluhin ganito din, na kaya ka nagkakaroon ng sunod-sunod po ng problema sa ibang tao, nagkaroon ka ng problema sa mga anak mo. That's what it is lang po talaga, as is. And ang gagawin mo niyan is magsindi ka ng dilaw po na kandila, and para sa iyo yun, no, na maalis po ang lahat po ng ano mo, lahat po ng problema mo, no. Magsindi ka ng kandilang ano, like say for example, this is yellow candle. Sindihan mo to, and bago mo siya sindihan, hawakan mo siya sa iyong kamay, and lahat po ng mga nararamdaman mo, no, na parang i-flow mo siya dito sa kamay mo, and ilagay mo dito siya sa kandila, and then sindihan mo. Pag sindi mo niyan, saka ka na po magdasal. Ano ba ang dasal mo, Ama namin? O sabihin mo kako, natural po na dasal, kahit po anong gusto mo. Isipin mo lang po na maalis sa'yo ang lahat ng negative na binigay sa'yo. Paulit-ulit po yun. Makikita mo siya, pag the more po mabilis po ang paglagas po ng kandila, mas mabilis po yun na mawawala sa'yo. And kung sa paningin mo parang meron pa rin, magsindi ka pa rin po ng kandila na kulay dilaw. Now, pangatlong kandila na po o pangatlong sindi na po siya. Every night mo siya gagawin. Ang oras niya gabi, pag wala ng tao, parang relax ka, no. Then magsindi ka na po ng kulay pulang kandila. Kandila na pula. Pero optional ito kung ayaw mo naman po na ibalik sa kanya, pero sindihan mo po na hindi, pwede din po na sindihan mo yung pulang kandila para kahit papaano po, hindi na po niya uulitin sa'yo. Okay, uulitin sa'yo. And then, kandila din po. So, lahat din po ng gusto mong mangyari po sa kanya, and sindihan mo po, and lahat po ng gusto mong mangyari sa kanya, and kung sino man siya, wag kang mag-point out ng kung kahit na sino kasi masama yun. Basta isipin lang kung sino po may masamang iniisip sa'yo na matigil na. No? Na matigil na, tama na, ganun. So, sindihan mo siya ng pulang kandila. So, that's it. Pagkatapos nakalimutan mo na, move on to your life na. Okay? So, sa lahat ng Taurus po, have a good day. Maraming salamat po sa inyo. And magandang araw po.